Tanggapin ko na lang daw kung ano sila. Nakarugtong na kami ng pamilya niya. Na blood is thicker than water na hindi ko sinang-ayunan. Na hindi ako nagpakasal para isustain at i-please sila. 8 years na kaming kasal ng husband ko at nakilala ko siyang mapagmahal na anak sa pamilya. Nung nabuntis ako ay agad kaming nagpakasal. Kung usapang pakikisama sa family niya, wala naman akong masabi dahil mababait naman ang family ng asawa ko. Pero nung nakasama ko na sila, ang napansin ko masyadong magastos ang biyenan kong babae. Na lahat ng kapatid at kamag-anak ng biyenan ko sa kanya nakaasa. In short, mabigat masyado ang pamilya niya. Yun din ang rason kung bakit pinilit naming bumukod. Ayaw kong makasama sila lalo't ganun ang sitwasyon nila. May trabaho naman ako at ang asawa ko pero parehas lang kaming minimum wage earner. Nangungupahan kami at nag-aaral na rin ang mga anak ko. Palaging sapat lang ang pera namin para sa mga gastusin namin dito sa bahay. Ngunit ang kinaiinis ko ay buwan-buwan na lang kaming inuutangan or nilalapitan ng mga biyanan ko. Literal na pag alam nilang nakasahod na kami, matik mag-chat na sila sa asawa ko. Malaki sumahod ang biyanan kong babae. Around 40 to 50k. Hindi niya to napapagkasya dahil nga sa ugali nila sa pera. Masyadong maluhot, ubus-ubos lagi ang biyaya. Gala dito, gala dyan, kain dito, kain dyan. Kaya ilang araw lang ay ubus agad ang sahod niya. Lubog rin sila sa utang at mga ola. Naiinis ako na kapag kami ang may kailangan at sinabi nilang wala silang mapapahiram, wala naman kaming magawa. Pero pag silang lalapit, parang kailangang meron ka sa pilitan baga. Madalas pang inuutang ay libo-libo, minsan halos kalahati na nga ng sinasahod ko. Na pag di mo napagbigyan, masasama pa ang mga loob. Madalang akong pumayag pahiramin sila kasi sa lahat ng pinagdadaanan namin sa buhay ng asawa ko, na kinailangan namin ng tulong financial, literal na never namin silang nalapitan. Laging pamilya ko lang ang tumutulong at sumasalo sa amin. Kaya nakaka-insulto na pag silang may kailangan, kami agad ang unang naiisip. Minsan na rin kami nagtalo ng kapatid ng asawa kong babae patungkol din sa pera. Na pati mga problema ng kamag-anakan niya, asawa ko palagi ang tinatawagan. Na kinabubuwisit ko dahil labas na sana kami doon. Sa loob ng 8 years, madami pang mga pangyayari ang kinaiinis ko sa ugali ng biyanan ko pagdating sa pera. May mga time na pag pinahiram namin sila at pag singilan na, dami nilang nirarason kahit pasabihin namin na yung pinahiram namin sa kanila ay pambili sana ng gatas ng anak ko. Wala pa rin silang pakialam. Hindi na lang ako nagpapakita ng ugali dahil nirerespeto ko pa rin sila at ang asawa ko. Alam ng husband ko ang sitwasyon ng pamilya niya at aminado naman siya doon. Hindi nga lang niya napagsasalitaan ng pamilya niya dahil nasanay sila sa ganung sistema. Natikom lagi ang mga bibig sa isa't isa kahit may problema na. Aminado ako na kapag nag-uusap kami ng asawa ko, madalas akong nakakapagsalita about sa pamilya niya. Which is alam kong katotohanan lang naman ang sinasabi ko at nakakapagod na rin kasi para sa akin makasarili sila. Ang pakiramdam nila sila lang ang may problema sa mundo. Na parang sila lang ang may pangangailangan na napaka-insensitive ng pamilya niya. Na hindi ba nila naiisip na may binabayaran din kami? Nakakarampot lang ang sahod namin. Ni hindi nga namin maipasyal ang mga sarili namin lalo na ang anak ko. May nag-advise sa akin isang kaibigan at ang sabi niya, iisa na raw kami ng pamilya niya. Kaya dapat daw ay tanggapin na lang daw kung ano sila. Na magkakarugtong na kami. Habol niya pa na blood is thicker than water daw. Na talagang hindi ko sinang-ayunan. Dahil para sa akin, sariling pamilya ko na itong binubuo namin. Na hindi ako nagpakasal para isustain at i-please sila. Naguguluhan ako, Mamilen. Pakiramdam ko parang ako pa yung mali kapag ako yung nakakapagsalita ng hindi maganda. Pero para sa akin, karapatan ko namang mabwisit kasi hindi na normal ang mga nangyayari. At madalas ay sobra na. Mamilen, sana mapansin mo ako. Letter sender, Carmina ng Negros Occidental. Sino yung friend mo na yan? Napakabaluktot ng mindset. Anong blood is thicker than water? So tayo mga misis, ano tayo? Set aside ha, inasawa ka pa, nanakan ka pa, tapos sasampal sa'yo, blood is thicker than water. Sarap lunurin. Kung ganyan din ang mindset ng asawa mo, lugi ka literal. Walang problemang tumulong as long as yung tinutulungan mo hindi abusado, hindi maluho, hindi swap. Hindi pwedeng tulong ka ng tulong at pag kayo nangailangan, set aside. For me, ikaw ang asawa, dapat hindi ikaw yung nag-a-adjust. Yes, family niya yon, pero sana iniisip din ng pamilya niya na ikaw ang asawa at dapat mas priority kayo. Ang pagtulong sa pamilya or magulang ay hindi masama. Nagiging masama lang yan kung nasa-set aside yung binuo nyong pamilya. Kayo na minimum wage earner, kayo pa yung nauutangan. Napakalaki ng sweldo ng biyanan mo, pinamumudmud lang. Baka naman kakandidato kung patuloy kang naaabuso at same scenario pa rin. Kaya asawa mo nang may problema. Bigyan mo ng ultimatum si Mr. If he continue doing favorable things dyan sa pamilya niya at masiset aside kayo. At ikaw pa ang masama, abay ibalik mo na sa saya ng ina niya. Blood is thicker than water. Is case-to-case basis. Yung sistema ng pamilya ng asawa mo, literal na mas thicker pa sa linta. The famous quote, blood is thicker than water, has been one of many misquoted, twisted quotes no. No blood is thicker than water if you're mistreated. Kasi minsan, depende yan sa pakinabang at sa kapal ng bulsa. Kaya ka, kinikilalang pamilya.